Economist at Senior Research Fellow mula sa Philippine Institute of Development Studies. Walang iba kundi si Dr. John Paulo Rivera. Magandang umaga po, Dr. Rivera. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po Sir Ray at sa lahat ng mga tagapanood. Alright, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Dr. Rivera. Ano po? Una, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa isang supplemental agreement sa pagitan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at ang Samsung Electromechanics Philippine Corporation o tinatawag na SEMPIL. Ang kasunduang ito, sinasalamin ang commitment ng Pilipinas na makipag-develop ng competitive at investor-friendly environment para sa industriya ng high technology. Ano po? Ngayon, bilang isang economist, how can this help itong, sabi natin, meron tayo kasing semiconductor industry dito sa Pilipinas. May electronics industry din tayo. Pero how can this help in the overall electronics or semiconductor resources dito sa Pilipinas? So napakagandang balita po no, yung expansion ng Samsung Electromechanics sa Calamba at gagawa po kasi ito no ng mahigit na 3,000 tinatawag nating high-tech jobs para sa ating mga engineers at mga technicians, mga manlilikha natin no. So importante po ito dahil magkakaroon ng dagdag trabaho sa ating bansa at ating mga professional katulad ng engineer ay hindi na nila kailangan pang maghanap ng trabaho para sa ibang bansa. So malaking tulong po ito sa kanilang mga pamilya at lalong-lalo na no, maganda na ito ay isang consequence o outcome ng tinatawag na aktibong economic diplomacy ng ating bansa upang makapag-imbita pa ng mga foreign investors na gagawa ng mas marami pang trabaho para sa ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importante dito, no, pinapakita nito na ang Pilipinas ay handang umangat sa value chain ng electronics at digital innovation na makakatulong sa atin para ma-diversify pa ang ating merkado ng electronics, semiconductors na hindi lamang no, sa mga mayayamang bansa katulad ng Amerika, kundi sa mga iba pang bansa na nangangailangan nito. Alright, kasi sa naging pagdalo ng Pangulo at pagkikipag-usap niya sa ibang mga world leaders diyan sa APEC, nabanggit niya yung kahalagahan ng AI, Artificial Intelligence, maging nitong para gawing future ready ang mga bansa sa miyembro ng APEC, particular ng Pilipinas. Sa ngayon ba nakikita nyo, Dr. Rivera, bilang economist at senior research fellow, nakikita nyo ba na handa ang Pilipinas? We have all the infrastructure, both physical and digital, para maging future ready ang Pilipinas? Sa larangan naman po no ng kahandaan, masasabi natin na nangangailangan pa tayo no ang Pilipinas ng mas maigting na paghahanda sa larangan ng infrastruktura at skill set no. So yung mga manggagawa po natin ng ating workforce no, nangangailangan tayo sa kasalukuyan ng pinaigting na training kung ano nga ba ang AI, paano gamitin ang AI, paano magtayo no ng mga data centers no at paano magagawa ng ating pamahalaan na mapalawak pa no ang mga industriya sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng mga infrastruktura na kayang humawak ng mga artificial intelligence facilities, data centers at ang ating bang mga lalawigan ay may sapat na workforce na maaring pumuno sa mga posisyon na mabubuksan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. Alright. Ngayon, sa ibang topic naman, Dr. Rivera, sa intervention kasi ng Pangulo sa pagbubukas ng unang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting, pinanawagan ng Pangulo yung pagbibigay ng prioridad para sa ganap na panunumbalik ng affiliate body at dispute settlement mechanism ng World Trade Organization o WTO. Sa kasalukuyan po kasi hindi gumagana yata itong affiliate body ng WTO dahil sa kakulangan ng miyembro. So, how can APEC address this? Paano magagawa ito kung sakaling meron palang kakulangan ng miyembro sa WTO, World Trade Organization? Maganda po no yung sinabi ng ating Pangulo dahil nalalagay sa alanganin ang mga maliliit na ekonomiya tulad ng Pilipinas kapag hindi gumagana ang affiliate body at lalo na kapag merong sigalot sa kalakalan. No? So, sinusuportahan ko po na personally ang punto ng ating Pangulo sapagkat no, ang mga patakaran no, na katulad nito ay nagpapantay
sa trading, no? Sa trading sa international trade at makikinabang din ang mga maliliit na ekonomiya. Okay, ito bang panawagan ito ng Pangulo regarding sa World Trade Organization? Mhm. Buhayin tong appellate body. Is this also concerning itong mga taripang ipinapatong ngayon ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa, including the Philippines, its ally? Maaari po, pero kasi maaari natin itong ilagay no, sa tinatawag nating mga trade wars na tayo ang Pilipinas bilang isang maliit na ekonomiya kumpara sa mga malalaking ekonomiya, tayo kasing tatamaan ng kanilang tinatawag na trade war. So sa panawagan no, ng ating Pangulo, pinapakita natin na ang Pilipinas ay isang aktibong tagapagsulong ng equal trade no o patas na kalakalan sa ating rehiyon at hindi lamang tagasunod no sa mga polisiya ng mga malalaking bansa. Sa makatuwid, no, meron tayong papel, importanteng papel, at ito ay hinaharap natin, ipinapakita natin sa buong mundo. Hindi lamang tayo tagasunod. Yun. Alright. Merong magandang kaganapan na nangyari dito sa APEC Summit. Mukhang nagkaroon yata ng kasunduan, pag-uusap ang China. Merong tila nagkahinga ng maluwag ang buong mundo matapos magkasundo ang China at Pilipinas na magkaroon ng isang taong pahinga sa kasalukuyang trade war ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ayon sa Pangulo, bagamat limitado pa yung impormasyon nilalabas magkabilang panig, kaugnay sa naganap na pulong, malinaw na nagkaroon ng kasunduan sa nasabing dalawang giant economies na ito na magdeklara ng kapayapaan sa linya ng kalakalan. So, what's your reaction on this and how do you see this going forward, Dr. Rivera? Nako, napakaganda rin pong balita niyan, ano? Kasi yung pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China, isa itong napakalaking ginhawa para sa mga maliliit na ekonomiya sa ASEAN, sa East Asia at sa Asia Pacific, kasama ng Pilipinas, no? Dahil kapag maayos yung relasyon no, ng dalawang malaking bansa na major trading partners ng Pilipinas, mas magiging matatag ang kalakalan, matatag ang supply chain, at stable ang presyo ng bilihan. Gayunpaman, alam naman natin na ang global economy ay napaka-volatile, ano? Pansamantala lamang ito, no? Kaya dapat samantalahin ng Pilipinas na ang panahon na ito, ng 1 year, no, na may pahinga, upang palakasin yung tinatawag nating export competitiveness, gandahan ng ating mga produkto, taasan ng kalidad, no? At mag-diversify pa tayo ng mga merkado. Hindi lamang concentrated no sa Amerika, sa China ang ating mga export market. Sa makatuwid maaari pa natin itong dagdagan katulad ng European Union, Middle East, Latin America, kahit pa Africa. May tanong dito, Dr. Rivera. Pwede kaya natin sagutin to. Sige Sinong po. unang kumurap? US ba o China? Nako. Kung sino man ang unang kumurap sa kanila, hindi natin masasabi kasi hindi natin nakita yung usapan nila sa likod. Pero ang mahalaga, nag-usap yung dalawa. At tayong lahat ang makikinabang. Pag US talaga at China ang pinag-uusapan, talagang medyo may halo talagang politika, geopolitics talaga. Geopolitics. Samantala, itong Chilean president naman na si Gabriel Boric at si Pangulo Marcos Jr. parehong nagkasundo, agree, na mag-fast track na negotiation para sa tinatawag na Philippines-Chile Free Trade Agreement. Ito yung kauna-unahang free trade agreement sa isang Latin American nation. What is the significance of this, itong FTA na ito with Chile? Alam mo, isa rin pong napakagandang balita nito, no? Dahil ito ay, para sa akin, ito ay makasaysayan dahil ito ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa Latin America. So, ibig sabihin nito, no, mabubuksan no, ang bagong merkado para sa mga produkto ng Pilipinas tulad ng agrikultura, electronics, serbisyo, papunta ng Latin America. No? At ang Chile, dahil sa Chile, no, mabubuksan yung merkado ng Pilipinas para sa tinatawag nating Pacific Alliance dahil isa itong miyembro no. At napakalaking oportunidad nito para sa ating mga exporter. Pero ito po no, kasi ang Latin America ay merong very close no, affinity, close similarity no sa Pilipinas, kaya magiging mainam po ito no. Kaya mainam no na palakasin ang global competitiveness natin para sustained no, mapalakas ang trade natin sa labas ng Asia. Okay. Pero tanong ko lang, ano bang merong maipe-present, may dudulog sa atin ng bansang Chile
when it comes to their ikang kalakal or trade. Alam niyo po, mayamang bansa no ang Chile, at ang makukuha nila sa Pilipinas ay yung kalidad naman no ng ating mga serbisyo at yung ating mga agricultural products na wala no sa Timog Amerika. Doon, okay. Anyway, so pero sa ngayon may nagsabi dito, nagkasundo na ang Amerika at China. Mukhang parang nagkasundo. Ang problema, sumipa naman ang presyo ng krudo dahil mukhang tataas na naman daw ang demand dahil nagkasundo na yun. Talaga bang ganun ang epekto nun, Dr. Rivera? Kasi kapag natatapos po ang taon, so winter, no, taglamig sa Northern Hemisphere, talagang mataas ang demand para sa enerhiya, sa krudo, para mapanatili no, yung temperaturang conducive para sa tao. At dahil dyan, sa taas ng demand, tumataas din ang presyo ng langis. So kailangan nga po no, na paghahandaan natin dito sa Pilipinas yung ganitong predictable ng trend ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. So walang kinalaman dito yung nagkasundo ang US at ang China dito sa moratorium. Wala Kasi parang malilip yata yung ilang mga sanctions laban sa Russia. Sa China pala, sa China. Demand-supply dynamics po ang maaari nating ituro sa pagtaas no, ng presyo ng krudo sa ngayong mga panahong ito. Yan, okay. Well, sana nga po magtuloy-tuloy na yung magandang pagkakasunduan nito ng Pilipinas at China, because sabi nga nila, kapag itong dalawang giant economies na ito ang nagbanggaan, yumayanig ang buong ang buong mundo, apektado maski yung maliliit na lalo na tayo, yung Pilipinas, yung maliliit na bansa. Maraming salamat po, Dr. John Paulo Rivera, sa inyong professional maraming salamat insight. Po at sa ulitin. Thank you very much. Ang ating pong economist at senior research fellow ng Philippine Institute for Development Studies, Dr. John Paulo Rivera. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Good news! Ang inyong